Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, BPI giniit na error in judgment at hindi hacking o data breach ang dahilan sa kanilang system glitches ng nakaraang linggo sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado kanina. Umano'y insidente ng looting o pagnanakaw habang nangyayari ang pag-atake sa Resorts World Manila noong June 2, tinatalakay sa pagdinig ng Lower House. Bureau of Immigration mas hinigpitan ang screening ng mga pasahero sa mga paliparan dahil sa banta ng terorismo. Pangulong Duterte humingi ng pamanhin sa mga Maranao dahil sa bakbakan sa Marawi City. Ayuda sa mga biktima tiniyak hanggang sa makabangon ang lungsod. DTI bumuo ng execution team laban sa mga negosyanteng abusado at mandaraya. At BOC Transformers na maalam na sa UNTV Cup off-season game. Natanggap na 100,000 pisong cash prize ibibigay sa kanilang beneficiary. Magandang tanghali, iniimbestigahan ngayon ng Senado ang naganap na data processing error ng Bank of the Philippine Islands o BPI ng nakaraang linggo. Makakausap natin sa telepono si Nel Maribuhok. Kaugnay ng balitang yan. Nel! Flor, humarap ngayon sa pagdinig ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies ang mga opisyal ng Bank of the Philippine Islands at maging nitong BDO Unibank. Ito ay may kaugnayan sa umanong internal data processing error ng BPI na nagdulot ng unauthorized credit at debit transactions mula sa mga bank account ng mga kliyente nito. Tiniyak ni BPI President at CEO Cesar Consing sa investigasyon na walang nangyaring data breach o anumang hacking. Basic banking services. We deeply regret the inconvenience caused by this time gap. We have been in continuous contact with the BSP and other regulators since the incident. We shared with them the configuration and processes of our IT system, a robust system that handles an average of 3.5 million transactions per day. We also informed them that our investigation revealed that ours was a case of human error and not a hacking. We also informed our regulators. Ipinaliwanag naman ng Head at Enterprise Services Group ng BPI na si Ramon Hocson ang kanilang sistema kung saan ang mahalagang data ng mga client ay matatagpuan sa tinatawag na closed system na walang internet connection kaya imposible anya itong mahack. Pinabulaanan rin anya nila ang mga lumabas sa social media na nagkaroon umano ng 12 billion pesos ang isang bank account dahil sa glitch ng BPI. Ayon sa BPI, imposible itong mangyari. Ipinirisinta rin ng BPI officials ang kanilang hakbang upang hindi na maulit ang June 6 incident. Sa ngayon ayon sa BPI, tuloy ang kanilang investigasyon sa pangyayari upang mapalakas pa ang kanilang sistema. Kaugnay pa rin na nangyari pa rin mga problema sa transaction sa bangko. Tinanong rin ni na Senators Chis Escudero at Franklin Drilon ang BDO officials. Kaugnay naman ang naranasang problema sa ilang ATM machine ito. Paliwanag ng BDO, ang compromised ATM machine ay dulot ng ATM skimming kung saan gumagamit ng teknolohiya ang isang tao upang illegal na makuhanan ng pera ang isang depositor sa ATM machine. Tiniyak rin ng BDO sa mga mambabatas na walang hacking na nangyari at secure ang pera ng kanilang mga kliyente. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Senado kaugnay ng usapin na ito. Flor? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribuhok. Nagulat mula sa Pasay City. Ilulunsad na ng Department of Trade and Industry o DTI ang Project ET o Execution Team na hahabol sa mga tiwaling negosyante. May report si Maki Libradilla. No to Dugas Lord. Ito ang bagong kampanya ngayon ng DTI laban sa mga mapang-abusong negosyante. Bahagi nito ang paglulunsad ng Project ET o Execution Team na tututok sa mga nananamantala sa presyo, paglalagay ng label, timbang at kalidad ng produkto na ibinebenta sa mga supermarket, palengke, hardware at iba pa. Gayun din ang mga hindi makatotohanang advertisement tulad na lang sa mga patalastas ng food supplements na may nakalagay na no therapeutic claim pero ipinapakita sa commercial ad na nakakagaling ang produkto. So it's saying it does not promise. So what does that mean? Are you just free to distribute it to the public? Ayon pa sa DTI, tututok ang operasyon sa mga probinsya dahil doon karaniwang napupunta ang mga produktong uncertified at substandard.
nagkakaroon po ng diversion, lalo sa mga regions na mayroon silang port. Region 7, Region 4, Region 1, Region 10 and 11. Ito po yung kung saan napupunta yung mga produkto na sinasabi nating uncertified at saka substandard. Marami kami nakita sa Mindanao na nandoon yung quite prevalent violation on construction materials. So, lalo-lalo na habang tayo ay nag-iisip kung paano ihanda ang rehabilitation ng Marawi. Maaari rin itong imbestigahan ang kumakalat na umano'y fake rice sa social media dahil apektado rin ito ang mga consumer. Nasa 18 milyong piso ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa Project ET upang tustusan ang pangangailangan sa personnel at equipment na gagamitin sa operasyon. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Makati. Tinatalakay sa ikatupagdinig ng Committee on Games and Amusements, Public Order and Safety and Tourism na posibleng may naganap na looting o nakawan sa pagsalakay sa Resorts World Manila. Mula sa House of Representatives, may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Lakay. Nagpapatuloy nga sa mga oras na ito ang joint hearing ng Kamara patungkol sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila noong June 2, kung saan maalala natin, Lakay, 38 individual kasama ang nag-iisang gunman ang nasawi. Kabilang sa mga namatay sa trahedya sa Resorts World's Elizabeth Gonzales, ang asawa ni Pampanga Representative Dong Gonzales. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, lumapit sa kanya si Congressman Gonzales at sinabing may nakapag-withdraw noong 25,000 sa isang account sa bangko ng kanyang asawa noong June 5, ilang araw matapos ang trahedya sa Resorts World. Dahil dito, tinalakay kanina sa pagdinig ng Kamara ang posibleng looting o nakawan sa kasino habang nangyayari ang kaguluhan. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, hindi sila nagtago ng mga na-retrieve na gamit sa kasino at tinurn over lamang nila ito sa mga investigator. Samantala, dumalo naman sa joint hearing ang pinasabina ng Kamara na si Travelers International Hotel Group Board of Directors Chair David Chua na siyang may-ari ng Resorts World Manila. Aniya, isang tragic wake-up call ang trahedya hindi lang para sa kanilang kumpanya kundi para sa bansa at para magtulungan na ang lahat upang di na maulit pa ang ganitong trahedya. Ginarentiya naman ni Chua si Majority Leader Congressman Rudy Fariñas na patuloy ang binibigay nilang assistance at ayuda sa pamilya ng 37 nasawi sa trahedya. Katunayan, ayon sa presidente ng Resorts World, sa 37 families, 6 na ang nakatanggap na 1 milyong ayuda mula sa kanila. Samantala, Lakay, kinumpirma naman ng security staff ng Resorts World na si Bernard Cahigas na nagkaroon nga siya ng misencounter at nakabaril siya ng isang polis na rumisponde sa kasino. Ayon sa mga kongresista, ito ang maaring dahilan sa naging kaguluhan at ang impresyon na hindi lang iisa ang gunman na umatake noong gabing iyon. Inamin naman ng staff ng Resorts World na kulang sila sa training pagdating sa disaster management crisis. Lakay, sinabi naman ni Games and Amusement Committee Chair Congressman Gus Tambongting na isa rin sa mga pinag-iisipan nilang tignan dito sa pagdinig yung posibleng paggamit ng licensing power ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang masiguro ligtas talaga ang mga kasino bago sila mabigyan ng lisensya. Matapos itong pagdinig na ito, inaasahan natin magtatakda pa sila ng another hearing or executive session dahil ayon nga kay Congressman Tambunting, maaring ipatawag nila ang kinatawan ng lahat ng kasino sa bansa upang ma-check kung ano na yung mga ginawa nilang adjustments pagdating sa security protocol nang sa gayon ay hindi na maulit pa ang ganitong trahedya. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa House of Representatives. Hindi pinagbigyan ng mababang kapalawan ng Kongreso ang hiling kahapon ni Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos na palayain na ang Ilocos 6 na 20 araw nang nakaditine. Nagbabalik si Joyce Balancio. Mananatiling nakaditine sa Kamara ang tinaguriang Ilocos 6 o mga empleyado ng Ilocos Norte na inuugnay sa marimang anomalyang pagbili ng motor vehicles ng probinsya gamit ang 66 million peso tobacco excise tax shares noong 2012 sa ilalim ng termino ni Governor Amy Marcos. Kabilang sa Ilocos 6 ang Accountant 4 at Budget Officer ng probinsya, 3 empleyado mula sa Provincial Treasurer's Office at 1 mula sa Provincial Planning and Development Office. Sa pagdinig kahapon, hiniling ni Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na palayain ang Ilocos 6 ng 22 araw ng nakaditine.
Binasa ni Committee Chair Congressman Johnny Pimentel ang liham ni Congressman Marcos. The sudden and prolonged interruption of their daily family routine has caused much anxiety to them and to their family members. I respectfully and graciously petition this honorable committee to release temporarily on my own recognizance the 6 detained provincial government employees. We are very much depressed. Hindi pa kami nakauwi sa aming pamilya, sir. Kung pwede lang, give us time to verify this AOM kasi ngayon lang namin nakita ito. Hindi na-serve sa amin ito noon. And we are not in a position right now to answer questions kasi very much depressed na kami. Worried na po kami. Pinakitaan muli ang Ilocos 6 ng voucher, cheque at ilang pang dokumento matapos patotohanan ng Commission on Audit ang authenticity ng mga ito. Hindi mo maalala kung nakatanggap ka ng pera na ganyang kalaki. 15,300,000 pesos for purchase of 5 buses. Still, Your Honor, I need my counsel with me. This committee will be able to lift your contempt kung mag-cooperate. Like we said, ma'am, kung ano-anong ginagawa nyo, but we just want the truth. You took an oath. At dahil bigo pa rin makakuha ng sagot sa kanila ang mga mambabatas tulad ng May 29 hearing, kung saan una silang na-cite in contempt, hindi pa rin sila palalayain ng mga ito. Nanindigan naman ang Kamara na may kapangyarihan ito upang mag-cite in contempt na isang testigong hindi tapat o nagsasabi ng totoo sa isang legislative inquiry. Sa July 25, muling ipagpapatuloy ang pagdinig ng komite kung saan pinapaharap si Governor Amy Marcos at 3 Court of Appeals justices. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sinampahan na ng kasong rebelyon ng 12 supporters ng Maute Group na naaresto sa Zamboanga City noong Biyernes. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Kinasuhan na ng rebelyon sa Cagayan de Oro Regional Trial Court ang 12 hinihinalang miyembro at taga-suporta ng Maute Group. Batay sa impormasyong ipinarating ng Department of Justice, ang mga kinasuhan ay sina Rakma Makatuon Talib, Lambo Ampaso Amiril, Warda Makatuon Talib, Kosnya M. Talib, Sinabae Saliling Makatuon, Amerudin Kapga Amiril, Yusuf Taha Halil, Dima Ampaso Ali, Sapakan Mustafa Talib alias Sapakan Sabar Talib, Halil Saliling Ali, Mansawi Imam Gumobat at Alanudin Makatuon di Marugong. Ayon sa DOJ, nagbigay ng pinansyal na tulong at sinuportahan ng mga akusado ang pag-aaklas ng Maute Group laban sa pamahalaan, bukod sa pagwagayway ng watawat ng ISIS ng raid ng ambush at nagsagawa umano ng pag-atake ang mga akusado laban sa mga pulis, sundalo, sibilyan, mga ospital at mga paaralan. Namatay naman ang isa pa sa mga sospek na kasama sana sa mga kakasuhan. Kinilala ito ng DOJ na si Junaid Ampasaw di Marugong alias Amiudin Amiril na nasa kritikal na kondisyon ng maaresto. Nahuli ang mga akusado sa isang ospital sa Zamboanga City nitong Biyernes matapos tumakas mula sa Marawi City upang magpagamot doon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Tiniyak ni National Capital Region Police Office o NCRPO Police or Chief Police Director Oscar Albayalde na mahigpit ang pagbabantay sa mga naarestong miyembro ng Maute Group na nakakulong sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. May report si Grace Casin. Ipinwesto na ng NCRPO ang kanilang Special Action Force o SAF at ang Special Weapons and Tactics o SWAT sa loob at labas ng Camp Bagong Diwa. Kabilang ito sa paghihigpit ng pulisya sa seguridad sakaling pagplanuhan ng mga natitirang miyembro ng Maute Group na i-rescue ang mga kasamahan nilang hawak ngayon ng PNP. Lalo't nasa kustudiya na ngayon ng PNP ang magulang ng magkapatid na sina Omar Kayam at Abdullah. Possible of rescue, no? Tinignan na rin natin yan. In fact, we have already conducted yung ating simulation exercise, yung camp defense plan natin, no? At yung nagdagdag na rin tayo ng mga forces doon sa nagbabantay. Maliban sa mga teroristang grupong Maute, nakakulong din sa Camp Bagong Diwa ang mga itinuturing na high-risk inmate na pawang mga miyembro ng Abu Sayyaf Group, MILF at MNLF. Sa kampo, no, stricto tayo, talagang pinapabukas yung mga sasakyan, yung mga gamit, yung mga bags ng mga pumapasok sa kampo. Nakatakda namang dalhin dito sa Metro Manila ang lahat ng mga miyembro ng Maute na maaresto sa gitna ng bakbakang nangyayari ngayon sa Marawi City.
I think we can secure naman itong mga tao na to at we can fully secure naman yung kampo just in case na talagang meron talagang mag-attempt ng rescue. No? Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nagpahayag ng tiwala Malacanang na hindi magtatagumpay ang ISIS na magtayo ng wilayat o probinsya sa Marawi City. Tugon ito ng palasyo sa pangamba ng ilang lawmakers sa United States na makapagtayo ng kuta ang ISIS sa Mindanao. Inulit rin na Malacanang ang naunang pahayag na technical assistance lamang ang ibinibigay ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagbaka sa multi-group sa Marawi City. The Philippine military has already preempted the multi-group from establishing a wilayat or province in Marawi. So the role of the U.S. in relation to the ISAT is to provide technical assistance as prescribed by the Constitution, and we will abide by that. Ng background check ang mga otoridad sa 5 lalaking naaresto dahil sa paggamit ng fake ID sa Cagayan de Oro City. May report si Jackie Estacion. Patuloy na inaalam ng Philippine Coast Guard ang totoong katauhan ng 5 lalaking naaresto ng mga ito sa Makabalan Pier sa Cagayan de Oro City noong Lunes ng gabi. Ayon kay PCG District Commander Captain Yuvihildo Panopio, duda umano ang kanilang mga tauhan sa pantalan sa kinikilos ng 5 lalaki habang papalapit sa X-ray machine. Nagpakilala umano ang mga ito na misyonaryo ng Islam at patungong Maynila. May dala ring mga peking identification cards o ID ang 5. Yung karapatan nila na sa pagsagot nila na sila yun, pero karapatan din namin at karapatan ng bayan malaman yun kung talagang totoo yung kanilang pagkakakilanlan. Ang mga anaresto ay nasa 20 hanggang 30 taong gulang. Ayon kay Captain Panopio, hindi nila inaalis na posibleng may kaugnayan ang mga sospek sa grupong Maute. Hindi namin pinapasawalang bahala ang dudang yan, lalo na sa sitwasyon ngayon. At lahat pwedeng maging itong supporter ng kalaban ng ating bansa. Pansamantalang ikinulong ang mga ito sa PCG Northern Mindanao Headquarters at kinumpiska ang kanilang mga cellphone para sa investigasyon. Posible namang maharap sa kasong falsification of documents ang mga ito. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Nagpatupad ang Bureau of Immigration ng mas mahigpit na screening sa mga pasahero sa mga paliparan sa bansa dahil sa mga banta ng terorismo. Makausap natin sa telepono si Aiko Miguel, kaugnay ng balitang iyan. Yes, Aiko. Yes, Lakay, pinaiigting ng Bureau of Immigration ang mas mahigpit na screening ng mga pasaherong foreigner na papasok sa bansa. Ito ay matapos na rin ang ulat na natanggap ng pamahalaan ng ilan sa mga teroristang nakikipaglaban sa tropa ng pamahalaan sa Marawi City ay mga foreigner o international terrorists. Bukod sa mga karagdagang Bureau of Immigration officers, ay may mga nakatalaga na rin na mga intelligence agents mula sa kanilang border control at intelligence unit. Ayon kay Attorney Antoinette Marobang, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, lahat ng mga may questionableng dokumento at kahina-hinalang layon sa pagpunta dito sa Pilipinas ay kanilang binibigyan ng first available flight pabalik sa kanilang pinagmulang bansa. May database ang Bureau of Immigration sa lahat ng mga pangalan ng mga pinaghihinalaang terorista na ibinigay sa kanila ng mga iba't ibang law enforcement agencies dito sa Pilipinas at mula sa abroad. Nag-issue na rin ang Bureau of Immigration ng katulad na direktiba sa immigration officers na nasa international airports sa lahat naman ng immigration officers na nakatalaga sa mga southern seaports at border crossing stations sa timog na bahagi ng bansa. Lakay patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Immigration sa mga military at police authorities para sa screening ng mga foreigner na dumadating sa mga airports at seaports. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Maynila. Tumingin ang pamanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga evacuee mula sa Marawi City. Nandalawin niya mga ito kahapon sa evacuation center sa Iligan City. May report si Weng Fernandez. I would like to say to the Maranao people that I am very, very, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Wala akong choice. Sinisira ng Marawi.
I have to drive them out, but I am very sorry. Ito ang iniwang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bakwit mula sa Marawi City nang dumalaw ito sa isang evacuation center sa Iligan City kahapon. Unang pagkakataon na makaharap nito ang mga apektado ng halos mag-iisang buwan ng bakbakan sa Marawi. Sa kanyang talumpati, di maiwasang ipahayag ng Pangulo ang kanyang hinanakit nang hayaan anyang makapasok ang ideolohiyang teroristang Islamic State sa Marawi City. Ba't hinayaan ninyong pumasok yung ideolohiya na walang ginawa doon sa Middle East kung saan-saan pinagpapatay nila ang kasama nilang ilagay dyan sa gibusan ng gasolina, susunugon. Ngayon sa, alam mo, kumang kayong mga tao. Maganda ba yan? Paano tayo? Nanawagan din itong huwag hayaang mauwi sa civil war ang kaguluhang nangyari sa Mindanao. Dalawang choices lang tayo. Natin sa Mindanao. Mag-ubusan tayo kasi itong mga Kristiyanos ngayon nananervyos na rin. Biro mo kung ganon ang style na patayan lang, sunog dito, patay doon, hindi papayag yan. Lalaban talaga yan. May mga pera rin yan. O pag ang civil war, hindi na makontrol ng armed forces yan, pati police. Sa huli, nangako si Pangulong Duterte sa halagang 20 bilyong pisong pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi at nagbigay ng katiyakang di pababayaan ang mga Maranao na naapektuhan ng matinding bakbakan. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Iligan City. Nakiramay si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sugatang sundalo na nakikipaglaban sa Maute Group matapos na dumalaw sa 4th Infantry Division na nakabase sa Cagayan de Oro City. May report si Jackie Estacion. Pinaabot ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pakikiramay sa mga sundalong nasugatan at nawala ng mga kabaro dahil sa halos mag-iisang buwan ng pakikipaglaban sa mga terorista sa Marawi City. Ginawa ng Pangulo ang pahayag nang dumalaw ito sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City kahapon. Yung namatay natin mga kapatid, kasama ninyo sundalo, gusto kong puntahan na isa't isa yung mga pamilya. Pero hindi ko lang talaga kaya kasi busy ako. But I want to just express to them my sincerest condolence. At ako man ang unang masasaktan dyan. Ako yung commander-in-chief ninyo. Dagdag pa nito, mabigat anya ang kanyang loob dahil sa dami ng casualty sa tropa ng pamahalaan. Ang unang masaktan niya ako yan kaya ako ang nag-declare ng martial law. Hindi naman ako mag-declare ng martial law. Abutin tayo ng problema patong-patong. Baka hindi na natin masulban. Batay sa pinakahuling ulat, 65 sundalo at pulis na ang nasawi dahil sa bakbakan samantalang daan-daan na ang nasugatan. Samantala, ipinahayag din ng punong ehekutibo na minamadali nito ang pagkakaroon ng usapang pangkapayapaan sa mga Moro Group sa Mindanao. Ito ay upang mapigilang lumala ang sitwasyon sa lugar at mauwi sa civil war. Kaya ang pag-asa natin dyan, mapabilisin natin ang peace talks. Tapos sabihin ko sa kay Murad, pati sa MI, kayo na ang bahala dyan. Total, ako yan ang gusto ninyong lugar, Central Mindanao, Lanao, Cotabato, Sultan Kudarat. Wala pong dalawang tayo mag-away. Kasi kung mag-civil war, patayan, hanapan yan. Dito sa Mindanao, mas maraming Kristiyano at may mga baril na mas maganda. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Itinanggi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na may kinalaman siya sa pag-downgrade ng kaso ng mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa at kapwa inmate na si Raul Yap sa loob ng Baybay, Leyte Sub-Provincial Jail. Ayon sa kalihim, hindi siya ang sumulat at hindi niya pirmado ang resolusyon ng DOJ kung saan ibinabasa homicide ang kasong murder laban kina Police Superintendent Marvin Marcos at 18 pang mga pulis ng PNP-CIDG Region 8. Tiniyak naman ni Justice Undersecretary Erickson Balmes na haharap ang kalihim sakaling magpatawag ng pagdinig ang Senado tungkol dito.
Una nang nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang mga senador sa pangunguna ni Senate Minority Leader Frank Drilon at Senator Richard Gordon sa pag-downgrade ng kaso ni Marcos. Magugunitang nagsagawa ng pagdinig ang Senado sa pagkakapatay sa alkalde at inirekomendang kasuhan ng murder ang mga pulis na sumalakay sa selda nito. Susunod, armadong security guard na nanggulo sa isang tanggapan sa Quezon City sumuko na sa mga pulis. 8 state universities and colleges sa bansa may alok na libreng matrikula sa medical students. At mga sasakyang iligal na nakaparada sa West Avenue sa Quezon City, hinatak ng MMDA. Mga barangay na papayagan ng mga illegal vendors na magtinda sa tabi ng kalsada, kakasuhan. Isang Filipino-American Navy ang kabilang sa mga casualty sa naganap na bangga ng US Naval Ship at Philippine-flagged cargo ship noong Sabado. May report si Sonny Cos. Nagdadalamhati ang mga pamilya at kaibigan ng mga nasawing crew sa banggaan ng isang US Naval ship at Philippine-flagged cargo ship sa karagatang sakop ng Japan noong Sabado. Isa sa mga nasawi ay may dugong Pinoy na kinilalang si Fire Controlman 2nd Class Carlos Victor Ganson Sibayan. Ang Filipino-American ay tubong Pasig City, ngunit ito'y lumaki sa Chula Vista, California. Ayon sa ina ni Carlos, pinapasadyos na lamang nila ang pangyayari sa kanyang anak na itinuturing niyang bayani. He is, in every sense of the word, he's my hero. We just borrowed this time from God. So now he has to go back. 4 na taon nang naninilbihan bilang miyembro ng US Navy ang 23 anyo sa Sibayan at nadestino ito sa US base sa Japan. Natagpuan ang mga katawan ng biktima sa berthing compartment ng guided missile destroyer kung saan pinasok ito ng tubig matapos sa ilang ulit na makabanggaan ng cargo ship. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na ligtas ang 20 Pinoy na sakay ng nakabanggaang ACX Crystal. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng Amerika at Japan sa insidente. Ayon sa Japan Coast Guard, kabilang sa kanilang inaalam kung bakit inabot ng halos 1 oras bago inireport ng mga Pilipinong sakay ng cargo ship ang insidente at kung ano ang ginagawa nila noong mga oras na iyon. Sonicus, UNTV News and Rescue, New York, USA. Ipinahayag ng Commission on Higher Education o CHED na makukuha na ng mga college student na biktima ng Typhoon Yolanda ang financial assistance mula sa pamahalaan. Inatasan na rin ng CHED ang mga kolehiyo at pamantasan sa bansa na tanggapin ang mga mag-aaral na naapektuhan ng Marawi City crisis. May report si Rosalie Cos. Maaari nang makuha ng mga public at private university students sa mga Yolanda-affected areas ang 5,000 halaga ng financial assistance para sa kanila. Nasa 540 million pesos ang nakalaang pondo rito na hindi nagamit noong taong 2016. Kinakailangan lamang ng mag-aaral na mag-apply sa kani-kanilang pamantasan para ma-avail ang financial assistance. We're sending notices to all the public and private universities in Yolanda-affected areas that the money will be available to them. So this will be disbursed by the universities to students as financial assistance starting this month, as soon as the necessary paperwork is done with the state universities and colleges. Bukod dito, inanunsyo rin ng CHED na mayroong nasa 8.3 billion pesos na alokasyon para sa libreng matrikula sa 113 state universities and colleges sa buong bansa. Samantala, bagaman sa Agosto pa ngayong taon magbubukas ang klase sa mga pamantasan at kolehiyo sa Marawi at Iligan City, iniatas ng CHED sa mga ito na tumanggap ng mga mag-aaral na lilipat dahil sa epekto ng krisis sa syudad. CHED will be issuing in the next couple of days an advisory to all universities to immediately accept students coming from Marawi-affected areas if they want to transfer. Ayon sa CHED, kinakailangang tanggapin ng mga transferring college students kahit hindi kumpleto ang requirements. Epektibo ito kapwa sa pampubliko at pribadong mga kolehiyo at pamantasan. If you're from Marawi, your records may not be there. Just to accept them and then let the documents follow. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin ng CHED kung may pangangailangang magkaloob din ng financial assistance para sa mga Marawi college students. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isang panukalang batas ang isinusulong sa Senado na naglalayong malibre
sa matrikula ang mga medical student sa bansa. May report si Aiko Miguel. 8 state colleges and universities na ang nagbibigay ng libreng matrikula sa mga medical student. Ayon sa Commission on Higher Education, ito ay matapos maglaan ng 317 million pesos na pondo para sa subsidiya ng mga ito ngayong taon. Kaakibat nito, kailangang pumirma ng isang kasunduan ang estudyante at magulang na dapat magsilbi sa mga government health facility ang magsisipagtapos bilang return service. The students and the parents have to sign a surety agreement. You don't comply with the terms, you return the tuition assistance of government plus interest. Sa tala ng DOH, mahigit 2,000 medicine students ang nakakapagtapos taon-taon. Ngunit 200 lang dito ang naninilbihan sa government hospitals. 500 public health specialists at 5,000 hospital doctors ang kailangan naman ng DOH kada taon. At dahil sa kakulangan ng mga doktor o healthcare professionals sa bansa, isinusulong ni Senator Sonny Angara ang isang panukalang magtatatag ng isang medical scholarship program para sa mga nais mag-aral ng medisina. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng sapat na doktor na maipapadala sa mga liblib at malalayong lugar sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin ang CHED sa DOH at sa mga LGU kaugnay dito. We have to work with local governments as far as provincial hospitals and district hospitals are concerned, with the Department of Health for government hospitals, and the local governments and the Department of Health for the Doctor to the Barrios program. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Hinatak ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa kahabaan ng West Avenue, Quezon City kaninang umaga. Nasa linya ng telepono si Joan Nano kaugnay ng ulat na yan. Yes, Joan. Lakay panibagong clearing operations ang isinagawa ng grupo ng MMDA sa kahabaan ng West Avenue, Quezon City kanina, kung saan pinaghahatak ng grupo ang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa sidewalk. Pasado 6:00 ng umaga nang magsimula ang grupo ng operasyon, kung saan 9 na mga sasakyan ang kanilang nato at 12 mga motorista naman ang naisyuhan ng ticket dahil sa violation. Ang lahat ng hinatak na mga sasakyan ay dadalhin sa impounding area ng MMDA sa Julio Vargas Avenue sa Ortigas at pagmumultahin ng halagang hindi bababa sa 500 pesos, habang ang mga naisyuhan naman ng ticket ay pagbabayari ng 200 pesos. Kinausap naman ng hepe ng clearing operation ng admin officer ng isang hotel sa West Avenue matapos nga na maobserbahan na sinakop na rin ito at ginawang parking area ang sidewalk. Ayon sa naturang establishmento, may pahintulot at nagbabayad sila sa barangay na nakasasakop sa lugar, kaya't sa kanilang pagkakaalam ay lehitimo nilang magagamit ang lugar upang pagparadahan ng mga sasakyan ng kanilang mga customer. Bunsod dito, makikipag-ugnayan naman ng MMDA sa mga barangay officials sa lugar upang makumpirma kung totoong pinahintulutan ng mga ito ang nasabing hotel. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano. Nag-uulat mula sa Quezon City. Nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Balintawak Market kanina. Binalaan din ng MMDA ang mga opisyal ng barangay na pababayaang magtinda ang mga illegal vendor sa tabi ng kalsada. May report si Rajel Adora. Bago pa man mag-alas 6 ng umaga kanina ay sinimula ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang clearing operation sa Balintawak Market. Pinaalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga nagtitinda sa mismong kalsada at bangketa, gayon din ang mga kuliglig at tricycle na nakaparada sa lugar. 3 truck din ng basura ang nahakot ng MMDA sa lugar. Personal namang kinausap ni MMDA Chairman Danilo Lim ang chairman ng Barangay Balingasa. Ayon kay Lim, huli na sana ang operasyon ito ng MMDA at tutukan na ng barangay ang kalinisan ng Balintawak Market kung hindi ay mapipilitan silang gumawa ng hakbang laban sa mga opisyal ng barangay. Area mo ito, responsibilidad mo ito, ha? Sige po. Tutulong kami, pero ayoko na pabalik-balik na. Pinon na rin ni Lim ang underpass na dapat ay tawiran ng mga tao ngunit naging tulugan at tambakan ng ilang residente. Ayon naman sa kapitan ng barangay, araw-araw umano sila nagpapatrol sa lugar at sinasaway ang mga illegal vendors. Ngunit di umano sapat ang kanilang puwersa upang tuluyang mapaalis ang mga illegal na nagtitinda. Sa huli ay napag-usapan na magkabilang panig na magtulong-tulong sa ikasasaayos ng Balintawak Market. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinahayag ng Department of Transportation o DOTR na mahaba pang proseso bago maipatupad ang Public Utility Vehicles o PUV Modernization Program.
Sinabi ng DOTR na sa 2020 pa nito inaasang makukumpleto ang programa. May report si Joe Anano. Pinawi ng Department of Transportation ang pangamba ng ilang tsuper at operator na sinasabing posibleng mawala ng hanap buhay kapag naisakatuparan na ang PUV Modernization Program. Ayon sa DOTR, hindi biglaan ang gagawing proseso ng modernisasyon upang bigyan ng pagkakataon ng mga ito na makapaghanda sa pagpapalit ng mga bagong sasakyan. May iniaalok na financing program ang pamahalaan katuwangan Land Bank of the Philippines kung saan naglaan ng mga ito ng inisyal na 1 bilyong piso para mapautang ang mga nagnanais makabili ng bagong unit ng jeep. Ang bawat driver at operator ay maaaring humiram sa bangko ng 1.4 hanggang 1.6 million pesos na maaaring hulugan sa loob ng 5 hanggang 7 taon. Yung equity that they would allow is between as low as 5 to 6%. Ganun kababa ho. Drastically, ganun kababa. Now we're looking at 5% as interest rate for affected PUJ operators. Yung repayment scheme, pwede nating palawakan pa, no? Between 5 to 7 years. Having said that, alam natin na yung prangkisa is only good for 5 years. Kaya we are reviewing the policy on the life of the franchise in relation to the life of their loan obligation kung sakasakaling uutang sila. Sa ilalim ng programa, ang bagong modelo ng mga jeep ay kinakailangan na mayroong Global Navigation Satellite System, CCTV, speed limiter at may Euro 4 engine para maibsan ang air pollution. At ang DTI ang inatasan na gumawa ng disenyo nito. Nakapaloob rin sa plano ang pagbuo ng mga operator ng kooperatiba kung saan layo nito na magkatulong-tulong ang mga ito sa resources, maintenance ng mga sasakyan at mas maayos na pagdidispatch ng mga driver. Suportado ang programa ng 24 na ahensya at 20 transport group maliban na lamang sa Piston at No to Jeepney Phase Out Coalition. Ito isang magandang indikasyon na nabuksan na ang pag-apply ng practice. At the same time, ang mga ilalagay natin dito ay itong mga modern jeepneys na, hindi na yung mga luma. Protection naman ng mga legit operator kasi medyo nag-higpit sila ron sa registration. In-emphasize nila sa registration na dapat from the date of manufacture talaga. Inaasahang makukumpleto ang proseso ng PUV modernization hanggang sa taong 2020. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umabot na sa mahigit 1,006 na hektarya ng fish pen ang nabaklas na ng Laguna Lake Development Authority sa Laguna Dibay. May report si Sherwin Kulubong. Wala pa sa kalahati ng target ng Laguna Lake Development Authority ang nababaklas ng mga fish pen sa lawa ng Laguna. Sa mahigit 4,000 hektaryang fish pen na kailangang alisin, umaabot pa lamang sa 1,610 hektarya ang nabubuwag ng ahensya. Ayon sa LLDA, inuna nilang baklasin ang mga higanteng fish cages na pagmamay-ari ng mga malalaking korporasyon. Marami pa hong tatanggalin dahil nung mga nakaraang araw, mga nakaraang taon, ang aquaculture, ang mga fish pen, umabot ng 14,000 hectares. Pero ang kailangan lang hong malabi para maging sustainable, dapat ang maiwan lamang na istruktura 9,200 hektarya. Samantala, tiniyak din ng LLDA na hindi na nila bibigyan ng permit ang mga korporasyon upang muling makapagpatayo ng mga fish pen. Sa halip, prioridad umano nila ang mga maliliit na mga mangingisda sa pagbibigay ng permit. Pag ho nagbigay ng panibagong permit ang inyong LLDA pagdating ng 2018, ang permit na ibibigay para makapagtayo ng fish pen, hindi na prioridad yung mga korporasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin umano ang isinasagawa nilang dismantling sa Laguna Lake. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Lumabas sa latest survey ng social weather station na poor and very bad ang trust rating ng MNLF, MILF at NDFP. Nasa telepono si Maki Libradilla para sa balitang yan. Maki. Yes, Flor,
sa kabila ng ilang beses na negotiating table ng administrasyon sa mga rebelding grupo, nananatili pa ring hindi tiwala ang mga Pilipino sa mga ito. Sa survey na inilabas ng Social Weather Station ngayong first quarter ng 2017, bad o negative 39 ang trust rate ng MILF, bad din ang trust rate ng MNLF na nasa negative 38 lang. Negative 27 naman o poor ang CCP-NPA at poor din ang trust rate ng NDFP na nasa negative 10 lang. Isinagawa ang survey sa 1,200 mga Pilipino. Paliwanag ng SWS, lumalabas na mataas ang tiwala ng mga Muslim sa MILF, MNLF at NDFP, subalit mayor parte pa rin ng mga Pilipino mula sa iba't ibang sekta at relihiyon ang nagsasabi na hindi katiwa-tiwala ang mga rebeldeng grupo. Samantala maging Muslim naman ay hindi rin tiwala sa Abu Sayyaf na nakakuha ng pinakamababang rating na negative 62 o very bad. Ayon sa SWS, sa kabuuan nananatili umanong distrusted o hindi katiwa-tiwala ang mga rebeldeng grupo. Matatandaan na nasa kasagsagan ng mga negotiating table ng pamahalaan ay nagpatuloy pa rin ang pag-atake ng mga rebeldeng grupo kung saan ilang sibilyan at mga sundalo ang binawian ng buhay. Sa kabila naman ito, tuloy pa din ang peace talk ng pamahalaan sa mga rebeldeng grupo ngayong third quarter ng taon. Yan man ang latest. Balik sa iyo, Flor. Maki Libradilla nagulat mula sa Quezon City. Mahigit 200 persons deprived of liberty o PDL sa Tanay Municipal Jail ang napaglingkuran ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Jenica Cruz. Hindi madali ang proseso ng pagpapatingin sa doktor ng mga kababayan nating may sakit na nasa mga bilangguan. Paisa-isa lamang kung ilabas ang mga ito ng kulungan upang dalhin sa klinika o ospital at may katagalan ng pagkuha ng court order pa rito. Kaya malaking bagay sa mga tinatawag na Persons Deprived of Liberty o PDL ang pagkakaroon ng medical mission sa loob mismo ng bilangguan. Sa amin dahil marami po rito sa amin ng eventually kinalimutan na po ng mga mahal nila sa buhay at sa mga ganitong medical mission na lang po umaasa upang matugunan din po ang kanilang pangangailangan. At upang mabigyan ng atensyong medikal ang mga PDL, nagsagawa ng libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God sa Tanay Municipal Jail. Karaniwang idinadaing ng mga inmate ay ang respiratory problems at skin diseases dulot ng mainit na panahon. Umabot sa mahigit 200 ang napaglingkuran sa iba't ibang medical at dental services at mayroon ding natulungan sa kanilang problemang legal. Ngayon, kayo na ang pumunta rito para kahit paano ma-check up sila talaga. Mayroon kayong dalang doctors, dentist. Sana po maulit. Brother Eddie, salamat po at nasisilip nyo kami dito sa jail, sa Tanay Municipal Jail. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.